Tama ba na gawing Filipino yung medium of instruction sa pagtuturo? O tama. Tama kasi yun ang higa natin at yung mas tumatalab sa atin at pati yung mga hindi yun ang talagang wika kung Pilipino sila. Dapat yun. Kasi parang yung di ko alam paliwanag yan. Kailangan mas paliwanag bakit English. Ayun ang sagot ko. Mas kailangan magpaliwanag yung English kung bakit dapat yun. So naniniwala po ba kayo na pag magaling yung isang Pilipino sa Pilipino, mahuhulma na yung ibang kagalingan niya sa iba pang aspeto? Oo, naniniwala ako na kapag magaling ka sa Pilipino, maraming iba pang aspeto ng sarili niya ang nakikiliti nun. Una, kapag nag-aral ka ng Filipino, kinakabisa mo kung paano makisalamuha sa mga kapwa mo Pilipino. Kinakabisa mo yung mga kultura, kaya ka nag-aaral ng Filipino. Kaya ang ibig lang sabihin nun, kapag nag-aaral ka ng Filipino, kung baga pinapalakas mo yung iba pang larangan ng pagkatao mo, tulad ng paikipagkapwa, tulad ng paikisama, tulad ng kabayanihan, tulad ng pagmamahal sa bayan. Kaya merong mga nakakanting iba pa kapag yung Filipino idinin mo sa tao. Hindi lang kapag magaling sa Filipino, kapag naipamahal mo sa tao yung Filipino, kahit wika lang, mabubuksan na iba pang mga pintuan tulad ng pagmamahal sa panitikang Pilipino, sa mga mamayang Pilipino, sa kultura Pilipino, sa tradisyon Pilipino, sa kasaysayan Pilipino, at marami pang iba. Kumbaga, ang pinaaral mo sa tao kapag ginawa mo siyang magaling sa Pilipino, binigyan mo siya sa isang susi na napakaraming kayang buksan. Tulad ng susi rin naman yung iba na napakaraming kayang buksan, pero ito, mas malinaw kung paano mas may silbi sa'yo. Kaya, yun ang sa palagay ko. Ay, iniwala ako na ang Pilipino ay nagbubukas ng maraming larangan. So, ano man sabi sa mga tao na nagsasabi na mahirap turuan ng Filipino yung ibang asignatura gaya ng matematika? Naduwag sila. Yan ang pwede ko sabihin. Palagi ko nagsasabi ng gano'n, naduduwag sila. Na hindi naman ako, hindi ko sila pinipintasan. Hindi lang pakawalan yung dati nilang natutuan na magturo sa Ingles. Pero unti-unti nang nabago yan eh. Yung kasaysayan, ginawa ng ganyan. Yung pagtuturo ng filosofiya, ginawa ng ganyan. Sa UP, marami ng kurso, kahit mga sipnayan at mga pisika, sinuturo na rin sa Pilipino. Kailangan mo lang ng tapang para mangyari yan. Yun naman pagtuturo sa English, simulan, tas hindi na agapan eh. Pagkatapos, yun na yung nakasanayan, yung mga sumunod na guro, ginayan dati nilang guro. Pero wala talagang nangahas na sige baguhin natin. Palagay ko kalaunan, masasanay din ng tao. Kasi bakit sanay ba tayo sa mga salitang ionic bonding? Sanay ba tayo sa salitang gravity? Bago natin nakasalamuha yun. Lahat naman yan bago nung una natin narinig. Eh kung yun ang idinulat mo una, tawagin mo yung gravity bilang mundo balani. Di ba yun yung batubalani ng mundo? Hindi masasanay tayo. Wala lang malakas ang loob na magsimula. Akala niya isang malaking sistemang bubuhuin niya. Pero may malaking at may magaling at makatutulong na sistema ka namang binubuo kapag ginawa mo yun. Pinagdiriwang mo pa yung wika natin at hindi mo tinatanggap na may mga salitang hindi niya kaya sa kulawin. So, kontento na ba kayo sa ginagawa ng Ateneo para sa bibigay buhay dun sa wika natin? Yung sa pagsusulo sa ngayon, sa mga estudyante, sa komunidad? Oo, kontento ako. Mali na ako tanongin niya kasi bahagi ako dun sa nagsusulong nun. Kapag sinabi ko hindi ako kontento, pinipintas ako sa sarili ko. At yung kagawa na, kontento ako dahil sinisikap namin, hanggang pwede, sige, pwede pa yun, sige, walang pop. Bakit tayo nag-i-English dyan? Dapat Tagalogin na rin yan. O kaya, ibigay din yung version Tagalog. Lagi namin tinatanong yun, bakit itong tawag natin dyan? Bakit itong tawag natin dyan? Bakit oral exam? Sulit salita. Bakit year level coordinator? Ang tabay ang taas. Bakit communication arts man? Talastig. Bakit, ayun, lagi namin tinatanong. Meron at meron. Kaya kontento ako kasi kilala ko yung mga kasapi na kagawa namin. Puro sila mapusok. Ukol sa pagsisikap na itulak yun. Yung naabot namin, hindi pa ako kontento. Pero yung sigasig na ginagawa namin kasalukuyan, ay, hindi mo na yun matatawaran. Talagang masigasig yung bawat isa sa amin. Ikaw po may center of Chinese na ngayon sa Ateneo, samantala wala tayong center sa Philippines. Mabuhay ang mga Chino. Sila ay parang Filipino,
hindi nag-aaral ng ibang wika, tapos dahil sa napatunayan nilang pangangailangan sa kanila ng mundo, kahit hindi nila iniutos sa buong mundo, inaaral sila ngayon. Kasi parang marami ako mapapala kung alam ko yung Chino. Yung wikang Chino. Kaya ibig lang sabihin nun, kung tinatanong ni Sir Bok yun, siguro mas magandang pagninila yun sa sarili natin bilang Filipino. Umabot na ba tayo sa punto na malalaman ng mundo at matatauhan sila na kailangan mag-aaral ng Filipino dahil sa mga mapapala nila sa atin? Siguro yun ang una nating susugan at gatungan, yung mga mapapala sa atin ng mundo, kailangan natin ipahalata pa o dagdagan pa kung kulang. Dahil pag nangyari yun, kahit na hindi tayo marunong mag-English, pupuntahan nila tayo. Ang problema lang na, yung mga Filipino, nagiging magaling sila at maraming papala sa kanila, pero napakadali na, marunong na tayo mag-English eh. Kaya nagiging, hindi na kailangan mag-aaral ng Filipino. Kasi marami naman kayang kumausap sa atin na English. Kaya hindi natin magawa yung ginagawa ng Chino. May mga kumakausap na sa atin na English. Hindi ako galit sa English, no? Pero sana ang pangarap ko talaga sa English, sana tanggap lang natin siya. Nag-aaral tayo ng English para madaling tumanggap ng iba pang galing sa buong mundo. Pero sana hindi yun ang pangkatok natin. Hindi ba sinasabi ko, dapat English, nag-aaral tayo ng so we can absorb. Sana para meron tayong matanggap. Pag nagbasa tayo ng English, may mapapala tayo. Pangtanggap lang natin ang English. Sana hindi yun ang pangkatok natin. Tao po, tanggapin niyo po ako sa Davao, marunong ako mag-English. Hindi sana yon. Pero naging ganun na nga. Hindi ba sa pangtanggap, yun din ang pangkatok natin, yung wikang English. At dahil ganun na nangyari, sana ang English, sana inaral natin bilang pantanggap lamang. Kumbaga dahil meron tayong ganyan, kaya natin makabasa, makarinig at makaunawa nito. Pero kung yan ang ating pangkatok, yan ang panligaw natin para tanggapin tayo sa parang wala, hindi na talaga kakaroon ng pag-asa ang Pilipino para pag-aralan ng ibang bansa ay ibang lahi. Yun ang sinisisi ko. Bakit inisip ng mga tao noon na yun ang pwedeng pangkatok? Pwede ba silang kumatok sa buong mundo ng dala lang nila, ay marunong sila ng Pilipino at ibang pang kakayahan? Pwede. Pero wala. Naisip ng mga tao noon na pwede lang ako umubra dyan kapag nag-isasayta ako ng Filipino. Na hindi inisip ng Hapon, na hindi inisip ng Chino. Kaya, yun, marunong na tayo mag-English. At di ko na masisisi mga nag-i-English ngayon. Alam mo, sabihin natin na, kaya may mga industriya na ngayon na nakinabang ang Filipino dahil doon. Pero kahit hindi yung, halimbawa, call center, tayo ang pinakamalakas. O OFW, tayo ang pinaka-paborito ng maraming tao. Dahil marunong tayo mag-English. Pero, ano yun, parang inaamin lang natin, pero sana kahit di tayo marunong mag-English. Dahil sa iba pa nating kasanayan, kaya sila mag-aaral ng wika natin para may mapala dun sa mga kagalingan natin. Banyaga, maliban sa magsalita ng Filipino. So, gaya ng Sarili mga, ng wika. yung mga magagaling mag-English, marunong mag-Filipino, pero Filipino sila. Oo. Hindi dahil wika lang ang nagpapa-Filipino sa Filipino, pero yun lang halata. Tayo isang batang kultura. Ano pa nagpapa-Filipino sa Filipino? Nahalata agad. Yung mga hindi kaya mag-Filipino, ang dahil pang halong katin para matuklas ng Filipino siya. Pero para mas maipalata ang identidad, mas otomatiko. Kapag, uy, nag-Filipino, yun na. Ang problema, yun yung pinakamadaling makita. Yun hindi alam ng iba. Ang pinagmamalaki ng iba, hindi ako marunong mag-Filipino. Pero Pilipino ako sa aking puso at sa aking diwa. Hindi halata yun eh. Kailangan panghalongkatin yun eh. Kaya sa tanong mo, mas humihina ba identidad? Hindi naman siguro humihina. Pero mas, hindi lang niya maisigaw. May pagsigawan. Na Pilipino siya. Hindi. Merong malakas na paraan ng pagpapakilala. At merong hindi malakas. Hindi niya kaya malakas. Ang kaya niya ay, come on, look into me and you will see Filipino. Na paano kung hindi interesado? Yung iba, yung wika kahit hindi interesado, yung taong makakarinig sa'yo, ay Pilipino yan. Pero yung mga iba pa na hindi wika, kailangan yung interesado pa makakita ng Pilipino. Nababawasan ang kakayahang magpahalatang Pilipino ng mga hindi kaya magsalita ng Pilipino. Maraming salamat, Sir. Salamat, sir. Okay.